Sa Pilipinas mo lang makikita na convicted na nakaupo pa. Walang guilty sa kasong child abuse ng isang korte sa Tagum City sina ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Convicted na nakakapagpa-contempt pa. Welcome back po sa Pilinpo TV. Nako talaga naman, only in the Philippines. Sa Pilipinas mo lang makikita na convicted na nakaupo pa. Convicted na nakakapagpa-contempt pa or nakakapag-contempt pa. Convicted na nakakakuha pa ng pondo ng taong bayan para sa wala naman siyang distrito. So malamang, kanino kaya napupunta ang budget nito? Kakalungkot lang na talagang itong convicted na ito nakapagpakulong pa. Ano nga ba ang kaso niya? At sino ba ang kasabwat niya? Okay, panoorin natin to. Walang guilty sa kasong child abuse ng isang korte sa Tagum City sina ACT Teachers Party List Representative Franz Castro at dating Bayan Muna Congressman Sator Ocampo. Yan, convicted. Batay sa desisyon ng Regional Trial Court Branch 2 sa Tagum City na patunayang lumabag sa Section 10A ng Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act sina Ocampo, Castro at 11 pa nilang kapwa-akusado. Inatulan silang makulong ng mula 4 hanggang 6 na taon at pinagbabayad ng 20,000 pesos na civil indemnity at moral damages. So 4 to 6 years pa lang makukulong sana. Sa bawat isa sa mga biktima, nag-ugat ang kaso sa insidente noong 2018 kung saan nahuli sa checkpoint sa Talaingod, Davao del Norte sina Ocampo na bumabiyahe kasama ang 14 na minor de edad na walang consent ng mga magulang. Dati namang iginiit. Nako, saan kaya nila balak dalhin yung mga batang yon? Baka sa kabundukan. Ng mga ito na rescue mission ang ginawang pagbiyahe sa mga kabataang katutubo. Kung subukan, masisira ang buhay mo. Only in the Philippines talaga na kahit na convicted na, walang delikadesa na kusa mag-resign. Unlike sa Japan, na kapag may aligasyon ng katiwalian, kusa silang buwababa sa pwesto, nagre-resign. Dito, convicted na kapit tuko pa rin sa posisyon. Ang masaklap, pinupondohan pa ng gobyerno yung kanyang opisina. At saan ba napupunta yung pondo ng kanyang opisina? Yan din dapat ang imbestigahan kung saan ginagastos ang kanyang pondo. Okay, balikan ho natin yung kung paano niya pinakontempt yung si Attorney Lopez. Si Attorney Lopez na mabait at napakatapang na nirepresent ang Office of the Vice President ng ilang oras. Sumakit na halos ang likod. Pero nakangiti pa rin. Hindi uminit ang ulo, natiling kalmado. Pero sa huli, pinakontempt pa ng isang convicted na congresswoman. Ito nga si Franz Castro. May papakita pa akong video sa inyo mamaya. Pagkatapos ipakontempt, lumapit pa itong si Franz Castro kay Congressman Acop. At para silang nag-appear na tuwan-tuwa pa. Tuwang-tuwa sila dahil napakontempt nila si Attorney Lopez. Tuwang-tuwa sila dahil malaki ang makukubra nila kay Romualdez. Okay, panoorin ho muna natin yung moment na yun. Alam ko napanood na ninyo pero balikan lang natin. Request, no, nung 125. So may siguro ma'am, for the record, Mr. Chair, Your Honor, Mr. Chair. Yes, please continue, Ayun lang Attorney po yung Lopez. point of clarification. Ang point of clarification is that I am aware that in the budget of the OVP, meron po tayong confidential funds. Ang wala lang po akong direct or personal information is as regards the utilization disbursement.
of Well, the set fund. I respect your Yun po your yung- answer to that. May clarification. Pero Oo. you respect me also na hindi ako naniniwala. I understand. So, um, so naniniwala ka ba na yung confidential fund is a public fund? It is not private. Yes, Your Honor. Okay. So lahat po ng public fund, according to the law, ay ino-audit yan. At tinitignan kung saan ginamit at dapat alam din ng bayan, ng taong bayan, saan niya napunta. Your Honor. Oo. Kaya walang confidential na nga, pino-confidential pa natin, no, yung paggasta nito. At sinasabi natin, kaya gusto natin baguhin yun Kung magtutuloy pa rin yung confidential fund, hindi lang dapat speaker, hindi lang dapat Senate President, hindi lang dapat agency ang nakakaalam nitong utilization ng confidential funds. At doon tayo nanggagaling, mabago yung mga But of course, ang position namin, i-abolish yan. Okay, Mr. Speaker. Ayun ang posesyon daw nila, i-abolish yan. Siyempre, ginagamit yan ng mga katulad ng OVP. Ginagamit yan sa pagkuha ng information against CPP, NPA. So, kung mawawala yung confidential fund na yan, pabor kanino? Siyempre, sa mga NPA. At pabor kay Castro. Dahil dito sa sulat na to, Mr. Speaker, Mr. Chair, sinasabi kasi dito sa sulat na ito na tama ba, request lang sa COA na wag pagbigyan yung aming request for the subpoena. It was really just a request directed to the Commission on Audit, Your Honor. Pero Mr. Chair, on the second paragraph nung kanyang letter, yung letter po ni Attorney Lopez, nakalagay dito, we are of the position that the subject subpoena should not be complied with for the following reasons. Pero mas maganda, ito nang si Castro, ipakontempt natin Paduano, pasok. Once again, I move to cite in contempt. Ayun, na-explain mo na yon. Ano po bang ibig sabihin ng should not? Are you commanding? Are you demanding the COA na wag sumunod doon sa subpoena doon sa STECUM? If Your Honor, Mr. Chair. Please continue, Attorney Lopez. Yes, if you read the entirety of the letter, it is really a respectful request sa Commission on Audit. We are not demanding them or instructing them. It is really a respectful request if you read in the Well, entirety. Yes, oo. Pero pag should kasi parang demanding na yon, commanding na yon para sa akin, no? And Okay? yes, and Okay, may I so also add, Yes, kung hindi ito demanding, commanding, parang siga-siga ba yung Office of the Vice President na utusan yung OVP, Yung utusan COA. ang COA na hindi kami sundin ang Congress or House of Representatives? Your Honor, Mr. Chair, hindi po siga-siga ang OVP. It is really just a respectful request, Your Honor, for them to consider our position. Like all position papers filed, ito po yung we feel that these are the issues that we needed to raise. So, Okay. which we addressed to the Commission on Audit. Okay. So kanina Kung ang OVP, siga-siga, yan ang tawag sa'yo. Malamang makapal ang muka. Mr. Chair, binanggit na ng ating mga colleagues yung mga dahilan, kung bakit mali ang paniniwala ng Office of the Vice President, kung bakit we are holding a hearing in aid of legislation dahil sabi nila wala pa daw batas o wala pa daw panukalang batas. So kaya nga tayo nag-hear ng, 'di ba? Malinaw naman na 'yan. Pero dito sa letter na ito, Mr. Chair, Ulit-ulit ka, in aid of legislation. Napakalinaw naman. In aid of political persecution ang ginagawa nyo. Grandstanding, paninira sa mga Duterte. may plano talaga ang Office of the Vice President na mag-interfere doon sa ating conduct
ng ating proceedings. Dahil dito, Mr. Chair. At I'm sorry, Kung subukan, Attorney Lopez, no, dahil masisira ikaw yung ang nakapirma buhay mo. dito. And according to our rule, one of the Ayan na, bumibelo na si Franz Castro. Ayan na. reasons on the undue interference in the conduct of proceedings. So may I move, Mr. Chairs, na nag-violate si Attorney Lopez dito sa ating proceedings or do sa ating trabaho due to this Section 11 letter F, undue interference in the conduct Unahan ka na ni Paduano. Once again, I move to cite in contempt. of proceedings. May I move to cite Attorney Lopez in contempt, Mr. Chair. I move. Tingnan nyo, mga kabayan, no? Hindi man lang nagbago yung facial expression ni Attorney Lopez. As in, kalmado pa rin siya. Walang nagbago. Talagang matapang. Mr. Chair, before you make the ruling, Any second? if I may be allowed, Any second to the motion? Problema, hindi siya pinansin Is there any objection? ni Chua. Pinatapos niya muna yung motion. Nung may nag-second the motion na, ayun, wala nang bawian. Hindi muna pinakinggan yung kanyang explanation. Hearing none, the Honor. motion is carried. respectfully, it was not the intention of the Office of the Vice President to... Attorney, you wait for me to acknowledge Okay, you. I'm sorry. For that, Apologize, Your Honor. I I would like to seek reconsideration, Your Honor, of that recent resolution to cite me in contempt, Your Honor. For the record, Etong part na to, nakat na to eh. Kasi nag 1 minute suspension sila after na mga contempt. Papakita ko sa inyo mamaya kung ano yung nangyari. it was just a respectful request to the Commission on Audit. There was no intention, Your Honor, to demand from them or to order them or to commandeer them into something that they did not want to do. It was really something that we requested of the Commission on Audit, and at the end of the day, it is still the Commission on Audit who will decide best, Your Honor. And on another matter, this is a personal note for the Congressman Franz. Ma'am, I truly apologize if there was something in that letter that slighted you on a personal note. It was not my intention, Your Honor. I deeply apologize, and I wish and I hope you would consider my apology. This is my personal apology, ma'am. And I would like to request to the members of the Honorable Committee to lift that contempt order or to reconsider and grant my request, Your Honor, not to cite me in contempt. Maraming salamat, Your Honor, Mr. Chair. What is the pleasure of Congresswoman Franz Castro? Masaklap ano, yung criminal na ngayon na nagde-decide kung ililip yung contempt. Eh syempre, patapon na yung buhay niyan eh. Convicted criminal na yan. So, hihilayin niya lang yung mga kalaban niya. Well, Mr. Chair, on a personal, no, the apology is accepted. However, in the totality of the discussion from 10 o'clock up to now, nakita natin, Mr. Chair, no, very evasive, Kung subukan, yung mga masisira ang sagot buhay mo. ni Attorney Lopez. Tsaka nakita talaga natin na itong letter na to, hindi lang itong letter na to, Mr. Chair, Pa-contempt kita Once again, dyan. I move to cite in contempt. yung totality talaga ng mga discussions pa kanina. Yun yung dahilan bakit natin siya gustong nag-move tayo na to cite in contempt. Kaya, Mr. Chair, I stand by my motion, Mr. Chair.
Okay, since we have already cited Attorney Lopez in contempt, the question now is the period. So what is the pleasure of the body? May we know from Congresswoman Franz Castro? Since maximum naman, Mr. Chair, no, na penalty natin dito is 10 days, considering the health no nung ating resource person. Nakita naman natin siya kanina, no. And naging matyaga naman siya din sa pagsagot sa atin. Okay, naging matyaga. Pinalitan mo pa ng contempt. So, we will have the next meeting on November 25, Mr. Chair. So, I move na until November 25. Which is on Monday. Yeah. Okay. Is there any second to the motion? Second. Duly seconded. Is there any objection? Hearing none, the motion is carried. So, yun yung pangyayari kung paano siya kinontempt. Okay, pakita ko sa inyo yung after siya makontempt nung nag 1 minute suspension sila. Ayan. Lumapit si Franz Castro. Nandun siya sa likod ng apat na yon. Yun, ayun si Franz Castro eh. Nasa likod ng itong matangkad na nakaputi. Pinag-uusapan nila. Pinag-uusapan na yung hatian. Sino ang malaki ang parte? Sino yung magaling magtanong? Ayun si Franz Castro. Nalapit yan doon kay Akop. Nakaupo na yon sa kaliwa. Tuwan-tuwa mamaya yan eh. Para bang mission accomplished. Ayan na. Mission accomplished sila. Tingnan ko kung pwede nating i-forward. Yan. Unti-unting lumalapit si Franz Castro. May kausap na 4 or 3. Kino-congratulate siya. Ayan na. Tingnan nyo mabuti ang gagawin ni Franz Castro. Wow! Ang tuwa. Ayos yun Kapal ng mukha nyo. Malaki ang makukubra na itong si Franz Castro. Sana naman kaya dadali ng pera. So, ayan. Hanggang dyan lang muna. Kakalungkot man at pinakontempt ang matapang na Attorney Lopez. Hintayin na lang natin kung ano mangyayari sa 25th. November 25 daw sila mag-re-resume ng hearing. Okay, kung hindi pa ho kayo nag-subscribe, pakiclick na ho yung subscribe button na yan. Hit the notification bell para lagi kayo updated sa ating mga new videos. Paki-like and share naman po ang ating video kung nagustuhan ninyo. Salamat po.